Alright, Filipino reaction. Okay, reaction na naman tayo mga kaibigan dito sa birth certificate na Alice Go na ayon dito. Yung nanay ni Alice Go ay married dito sa tatay niya. Pero ito daw ay fake. Ito na mga kaibigan. For the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. CMN Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo. Ay si Amelia Leal. At ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Ganon? Pero sinabi mo dati, hindi. Right? So, kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Leal Guo at Mr. CMN Leal Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Ibig sabihin si tatay mo nagsisinungaling? Alright. So, alright. Base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate ng dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila. At hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po dun sa birth certificate po nila. Nako. Madam Chair, pwede makasingit? Yan na. Yes, Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po a love child, right? Love child. Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Ako na sasagot, Senador. Yan ay fake, mga kaibigan. Kasi nga, talamak talaga yung paggawa ng birth certificate, lalo ng mga Chinese, okay? Na gustong maging Pilipino. Halos lahat yung mga kaibigan, okay? Ginagawa nilang nanay yung mga kasambahay. Halimbawa, ikaw Chinese, 15 years old ka na, okay? Dinala ka nila sa Pilipinas. Ngayon, nakita nila na sobrang ganda ang Pilipinas, okay? Ngayon, ang kalakaran ng mga Chinese dito sa Pilipinas ay kumukuha sila ng birth certificate. Ngayon, ang solusyon dyan, kukuha sila ng kasambahay or sinong Pilipina, okay? Gagawa ng birth certificate itong anak or itong bata para maging Filipino citizen. Ganon. Halos lahat yung mga kaibigan. Walang ano yan. Karamihan dyan mga Chinese, sabihin nila inanak sa hilot. Okay, inanak sa hilot. Ngayon, babayad lang sila ng kapirahan. Ito, para gumawa ng birth certificate. Pag may ganito ng birth certificate, pero yung nanay at saka yung yayadab, halimbawa kung sino man, hindi talaga totally kasal yan. Pinapalabas lang dito sa birth certificate na kasal sila. Okay? Yun lang ang paliwanag ko dyan. Okay, continue lang. Senwig, wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po. Hindi po ako yung nag-prepare po dun sa birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And hindi na nga, faking nga. Kunwari lang kasal, mag-asawa sila. Kunwari lang, okay? Parang style lang sa ibang bansa yan. Kunwari kasal pero hindi kasal. Okay? Para lang magkaroon ng birth certificate yung bata na tulad nga nito ni Alice Go at saka yung mga kapatid niya. Ganon, ganyan. Okay? Talamak yan mga kaibigan sa Pilipinas. Ganyan talagang kalakaran. Okay? Kalakaran sa pagkuha ng birth certificate. Alright? And lumilito sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo.
So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi Talaga. you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos panayasabi mo na buntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yun nga yun, nangyari. Fake nga itong birth certificate ito, kinuha rin, niregister ito sa NSO. Kaya lang, siyempre, sa civil register, sa mga probinsya, nagawa ng paraan doon, okay? Ito, anak ko ito, inanak ito sa akuan, pero malaki na, ipapasa mo din. Pira-pira mga kaibigan, ang labanan dito sa, modus or sindikato doon sa NSO. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Pero sa tingin ko lang mga kaibigan, alam ito ni Alice Go na siya ay Chinese talaga. Okay? Kaya lang, siyempre, siguro napamahal na ito sa Pilipinas, ayaw na umuwi ng China. Kaya nagpapakilala na talaga kinarir na talaga niya, pagiging sabi niya, Pilipino siya. Okay? Ask that, I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're not pinag-uusapan sa bahay. interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Nasabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niya pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yan na. Ito na ang matindi dito kay Idol. Okay? Lie detector test mga kaibigan. Ulitin nga natin. Medyo kwan lang. Okay? Are you willing? Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa okay. mother mo, dito sa supposedly mother mo, so parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Itong gusto ko kay Idol Are Your you Honor, willing? hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You Filipino. bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo. Kasi Butas-butas. you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos panayasabi mo na buntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. He didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're not pinag-uusapan sa bahay. interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Nasabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niya pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka na totoo, then it will help you na para malaman ng taong Pero yung lie detector test mga kaibigan, hindi tatanggap sa korte yan. na Kasi nga nagsasabi ka na pumapalpak. totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then
dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Makulong na, ikulong na. Okay, last na naman po, Madam Chair, and I'll give it back to you. Madam Chair, siguro I would like this committee to invite the mayor, the previous mayor. Sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorso sa'yo? I want it to come from you. Ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi base doon sa mga sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be his successor. Sabi niya, is a good friend, etc. etc. So, maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si Ma'am Alice Go kung hindi niya talaga ito sapat na kilala. So, maybe the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is. Salamat, Madam Chair. I'll give it back to you for later. Ako na sasagot dyan sa mga Chinese na sa Pilipinas, okay? Ito mga kaibigan tutunay lang. Karamihan dyan ng mga Chinese sa Pilipinas, karamihan dyan mga late registration, okay? Yan sa late registration, bumabayad sila ng kapirahan, mga kaibigan, para magawa ng birth certificate ang mga bata. Halimbawa, itong ano lang katulad nito, kaunting papel lang ito, babayaran ng 1 milyon, okay? Ikaw ba naman doon sa hindi mo tatanggapin yan. Ngayon, ikaw nga uto-uto, or ikaw sindikato, ay talagang maano mo yan. Gagawa ng paraan para gumawa niyan. Okay, itong Sheila Lel Go, yung nanay, sa tingin ko ay ito. Hindi, wala. Okay? Gawa-gawa lang ito. Ngayon yung tatay, yan ang tunay. Okay? Yung tunay. Kaya lang itong birth certificate ng tatay, ginawa niya na Pilipino siya. Okay? Kasi nga, sabihin mo lang, gawin mo kung Pilipino dyan. Ito 1 milyon. Ganon. Maliit pa nung pera nung araw. Ito 100,000. Siyempre, paspasan ka naman. Gawa ngayon. Ipasa mo na yan doon sa NSO. Ayan na, magkakaroon na ng record. Kaya ito, magiging Pilipino ka na ngayon mga kaibigan. Pag may birth certificate ka na, at saka may hometown address ka na, may mga bill ka na, okay? May mga billing, okay? Kukuha ka ngayon ng sidula, makakakuha ka na ng passport. Alright? Ganun lang, kasimple, mga kaibigan, ang pagiging isang Pilipino ng mga Chinese. Kasi nga, marami ang bayaran. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Kaya dapat may solusyon talaga dito sa NSO, yung mga late registration. Dapat talaga, pag ikaw ay dayuhan or mukhang dayuhan talaga, katulad ng Chinese ang nanay, Chinese ang alam na yan dapat talaga born sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay malaki na, late registration, possible nga na galing kang China. Doon kay nanak at itong nanay ay gawa-gawa lang nila. Alright? Para makabili ng mga lupa sa Pilipinas at para tumira ng mahabang panahon sa Pilipinas. Ganyan ang nagiging kalakaran sa atin mga kaibigan. Masakit man tanggapin ay kailangang tanggapin. Alright? Masakit man tanggapin, wala tayong magagawa. Okay? Pero ngayon, nabuksan na nga. Booking na, sigurado na sila. Na dapat nga ay imbestigahan lahat ng mga yan. Lahat yan. Hindi lang iisa. Okay? Pero dito kay Alice Go mga kaibigan, ay ang masasabi ko lang dyan, ay di wow na wow. Alright? Subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.